Laki sa hirap si Ana. May dalawang kapatid siya, sina Aliyah at Zeus. Siya na ang tumatayong magulang sa kanilang tatlo, simula nang mamatay ang kanilang mga magulang. Ana, alam mo na ba ang usap-usapan? Tanong ng kaibigan kong bakla. Ang ano bakla? Alam mo naman di ba busy ako, kaya wala akong panahon sa mga chismis dyan. Sabi ko habang tinatapos ko ang application ko, maghahanap kasi ako ng trabaho. Ito daw na lupang tinitirhan ng barangay natin Nandito na daw ang may-ari. Ang usap-usapan papaalisin daw ang mga taong nakatira dito. Nako, pag nagkataon nga naman, sa hirap ng buhay natin, saan naman kaya tayo lilipat, maghahanap ng tirahan? Totoo ba yan? Baka chismis lang yan ha. Alam mo naman dito sa atin, mas malakas ang mga ganyan. Pero kung totoo man ay dapat makahanap na talaga ako ng trabaho, para may maipon ako, kung sakali paalisin na tayo dito sa barangay. Problema na nga sa pera, at heto na naman problema pa sa titirhan kung sakali paalisin na tayo dito. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib, dahil sa isipin kung paano ko makakaya ang bagay na ito, sakali mang totoo ang mga sinasabi nila. Oh siya alis muna ako, bahala na si Batman ngayong araw, kung makahanap ako ng trabaho. Kahit ano basta makaraos lang sa hirap. Pagpapaalam ko. Sige bakla, ingat, ano ba yan? Saang lupalop na ako pumunta wala pa rin. Nasa liblib na nga ako ng lugar, wala talaga akong mahanap na trabaho kahapon pa ako naghahanap ng trabaho. Hindi naman kasi ako pinapalad sa syudad, palagi walang bakante ang mga napupuntahan ko. Kaya napagdesisyonan ko na lang sa mga malalayong lugar maghanap, sakaling may bakante kahit katulong, or kung ano pa man yan. Ay pala ka, hoy, tumabi ka nga dyan. Sabi ng driver na dumungaw sa bintana ng sasakyan. Akala mo naman gwapo. Grabe ka ha, ikaw na nga ang malapit ng makasagasa, kung makahoy ka. Kala mo, labas. Sa sobrang pagod at gutom uminit tuloy ang ulo ko, pinaghahampas ko pa ang harapan ng sasakyan niya. Miss ano bang problema? Dapat kasi tumitingin ka sa dinaranan mo. Paano kung di nakailag ang driver ko, baka sa hospital ang tuloy mo? Nang makita ko ang mukha ng lalaki, bigla akong natameme, nakalimutan ko na ang galit ko. Ikaw pa naman may lalabas na parang malaadunes na katawan. Yung tipong siya na ang pinakagwapong nilalang sa mundong ito. Pasensya na ho. Sa sobrang init naglabo na ang aking paningin, naramdaman ko na lang na bumagsak na ang katawan ko. Gio POV. Nang mahimatay ang babae, tinawag ko agad si Mang Bert, at sinabi sa kanya na ipasok na lang ang sasakyan. Binuhat ko agad siya. Pinasok ko muna sa loob ng bahay nang makapagpahinga ito. Habang mahimbing ang pagkakatulog napansin ko ang dala niyang envelope. Tinignan ko ito. Naghahanap pala siya ng trabaho. Sa ganyang mukhang malaanghel. Dali-dali kong inayos ang envelope nang mapansin gumalaw ang babae. Are you alright miss? Nandito ka sa bahay ko. Nahimatay ka miss. Pasensya na ho sir. Medyo mainit kasi ang panahon. Sige po pasensya na po sa abala pati na rin po kanina. Salamat po. Alis na po ako. Pero biglang tumunog ang tiyan ko. Ano ba yan kakahiya? Sana di niya narinig, bulong ko sa sarili ko. Miss sandali, baka di ka pa kumakain kaya nahimatay ka. Come join me. Hindi na ako nakapalagpa, kasi hinawakan na niya ako sa braso, at tinungo namin ang kusina kung saan nakahanda na ang mga pagkain sa lamesa. Pinaupo niya ako. Ako naman ay walang ginawa, kundi ang magmasid sa kabuoang bahay niya. No, it's not just a house kundi mansyon. Ang laki naman ng bahay na ito. Siguro mayaman na mayaman siya. Kain na. Huwag kang mahihiya miss, your name. Ana po sir, Ana Remedios po. Ako naman si Gio El Greco. By the way, sorry hindi naman sa pakialamero ako. I accidentally see your envelope. You're looking for a job right? Ano bang natapos mo? Graduate sa high school lang po sir. Sa hirap po kasi ng buhay, di na po ako nakapag-aral ulit. Pero bumabawi po ako sa kapatid ko, na sila na lang ang makapagtapos. I can help you. Sakto lang, wala akong katulong ngayon, you want as a maid? Naku sir, okay lang po, kahit ano pa po yan. Importante po may mabuting trabaho. Thank you Lord.
Di na ako makapaghintay sa pag-uwi ko para sa magandang balita para sa mga kapatid ko. Medyo nailang din ako ng kaunti sa pagtitig niya sakin. Kaya umayos ako. Di ko lang talaga mapigilan ang mapasigaw sa kasiyahan. That's good. So, bukas na bukas pwede ka nang magsimula. Sige po sir. Bukas na bukas po. Sabay saludo sa pantasya ko. Kay sir. See you tomorrow Ana. Sige po sir. Maraming salamat po. No worries. Bukas may ipapakilala ako, siya ang magtuturo sa'yo sa mga gawaing bahay, ipahatid na lang kita kay Manong Bert. Habang nasa biyahe kami, alam ko na pulang-pula ang mukha ko. Gusto kong sumigaw dahil may trabaho na ako. Panay nga ang tingin sakin ng driver, siguro napansin niya na papangiti-ngiti ako minsan. Sir, dyan na lang po ako sa kanto. Di po kasi kakasya ang kotse. Papasok pa po kasi ang barangay namin. Pagsisinungaling ko sa driver. Mabuti nang dito na lang, baka machismis pa ako ng mga tao, na bumaba ako sa magarang sasakyan. Sige po ma'am. Nako, Sir Ana na lang po. Katulong lang naman po ako ni Sir Gio. Ako naman si Robert, Kuya Bert na lang din. Buti may kapalit agad si Sir sa dating katulong niya. Pasensya na pala sa nangyari kanina. Okay lang po Kuya Bert. Kasalanan ko naman po, di ako tumitingin sa dinadaanan ko. Sige na po Kuya Bert, baka gabihin po kayo sa daan. Pagtatapos ko para di na hamaba pa. O siya, ihaalis na ako. Kita na lang sa mansyon. Pagdating ko sa bahay nagbihis muna ako, at saka nag-ayos ng makakain namin ngayong gabi. Sakto lang din dahil nandito na sila Aliyah pagdating ko sa bahay. Pakanta-kanta pa ako habang nagluluto. Nang matapos na tinawag ko na ang mga kapatid ko. Aliyah, Zeus, halina at nang makakain na tayo. At may sasabihin ako sa inyo, sabi ko sa dalawang kapatid ko, na busy sa pag-assignment sa kanilang paaralan. Ano po yun ate? May boyfriend ka na ba ate? Kaya pala ang saya mo sa pagluluto ano ate? Sabi ng maharot kong kapatid na si Aliyah. Anong boyfriend ang pinagsasabi mo? Baka mauna ka pa kay ate magka-boyfriend Si Kuya Dale nga di niya pinapansin, pakipot pa kasi ito si ate, mabait naman si Kuya Dale, at boto kami sa kanya. Hay naku, si Dale na naman. Si Dale pala kaklase ko siya nung high school. Naging matalik ko na kaibigan din. Kahit hindi ako nakapagtapos ay hindi nagbago ang pakikasama niya sakin. Sa katunayan nga nanliligaw siya sakin. Tumigil lang sa pangliligaw nang sabihin ko sa kanya na wala pa akong panahon sa mga ganyan. Ang priority ko ngayon ay ang mga kapatid ko, nang makatapos at magkaroon ng magandang buhay. Nagising na lang ang ulirat ko nang makitang nagbabangayan si Zeus at Aliyah. Hep, magbabangayan na naman kayo. Kita ko ang pagmuso ni Aliyah kay Zeus na kinainis niya. Anyway, may trabaho na ako. Alam niyo naman na di nakatapos si ate ng pag-aaral diba? So ang work ng ate niyo ay katulong. Di ko pa alam kung magkano ang sweldo, baka bukas pag-usapan namin ng amo ko. Pero sure ako na ang sweldo ko kakasya sa araw-araw nating pangangailangan. Tuloy-tuloy kong sabi sa kanila. Alam ko naman na kahit anong trabaho ang pasukan ko, ay wala silang angal. Palagi nilang sinasabi basta marangal ang trabaho. Mabait ba ang amo mo Tay? Mag-ingat ka Tay sa trabaho mo ha. Dami pa naman kumakalat sa news, na may mga amo na salbahe daw. Pag-aalala ni Aliyah sa kalagayan ko. Kung alam lang nila gaano kabait. For sure naman mabait yun. At saksakan pa ng gwapo. Natigil ako sa pagpapantasya ko nang tabijin ako ni Zeus. Ate natameme ka dyan. Sino po ba amo nyo? Lalaki ba or babae? Tanong sakin ni Zeus. Lalaki. Ang alam ko siya lang ang mag-isa sa bahay nila. May mga kasama siya pero puro kasambahay. Ano ba pangalan Tay? Gwapo ba? May asawa ba? Chismosa talaga si Aliyah kahit kailan. Ikaw ang daming tanong ano. Naiinis na parang kinikilig pa ako. Gio El Greco. Ate jackpot. Di ko alam kung anong jackpot na napapapatili pa, kaya sinakyan ko na lang. Oo jackpot na jackpot kasi may work na si ate. Pagsasakay ko sa kanya. Ate naman di mo ba alam? Sikat yan sa industriya. Ang alam ko pangalawa siya sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. Madami daw business niya, siya din po ang owner ng school namin, at namamahala mula nang mamatay ang mama niya.
Alam ko din model din po siya sa ibang bansa, pero panandalian lang yata, kasi siya ang pumalit sa papa niya sa pagmamanage ng business nila. Kakauwi lang daw niya galing ibang bansa, pero may usap-usapan daw na masungit siya. Pagdating kasi sa trabaho gusto niya pulido lahat. Yung tipong perfect. Kaya tawag sa kanya Mr. Perfect sa school namin. Sa daming nalaman ko sa kapatid ko, di ko na alam anong sasabihin ko. Basta ang naagaw pansin ko sa kapatid ko, ay yung pagngiti at tili niya sa kagwapuhan niya. Hay bahala na. Ganun ba? Di ko alam. Parang natatakot na tuloy ako. Pero bahala na. Trabaho ang pinasukan ko. Aayusin ko ang trabaho ko para sa atin. Teka nga, saan mo naman yan nalaman, Auber? Ate naman chismis nga diba? Malamang sa school. Pag dumadating po kasi siya doon, napapatili ang mga babae sa kanya. Lalo na sa mga guro namin. Parang malalaglag na ang mga panty nila. Tawang-tawa si Aliyah habang nagkwe-kwento. Ako naman ay hindi rin maiwasan ang ngumiti ng kaunti. Ikaw na bata ka, chismosa ka talaga. Huwag mong sabihin pati ikaw. Nako, Aliyah ha. Di naman ate. Grabe siya oh. Crush lang naman ate. Palusot pa. Hala sige na kain na tayo. Na-stress tuloy ako sayo. Maaga pa ang pasok ko. Kung masungit ang boss ko, dapat lang di ako malate sa trabaho ko. Pagkagising ko dali-dali akong nagluto ng almusal, at nag-ayos ng sarili. Kinakabahan pero may kaunting excitement, kasi unang araw ko sa trabaho kahit nakatulong lang. Buti na lang at nagising na si Aliyah. Ang aga mo naman ate. Oy, si ate excited. Excited ka ba kasi gwapo ang boss mo? Tawa ni Aliyah habang tinatanong ako. Alam mo ikaw ang aga-aga ng buibwisit ka ano? Maaga ako kasi sabi mo masungit si sir. Imbes unang araw ko, baka huling araw ko na rin, kung late pa ako baka patanggal niya agad ako. Sige na alis na ako. May almusal na dyan. Kumain muna kayo bago tumuloy ng paaralan. Ito naman si ate di mabiro. Sige na ate, mag-iingat ka. Good luck ate. Kayo rin. Uwi ako ng maaga pag wala na akong trabaho. Oh siya. Babash na. Gio POV. Anong oras na ay wala pa rin siya. Kanina pa ako pa balik-balik sa labas, to check if there's someone. Medyo nahaalata na nga ni Mang Renato ang pabalik-balik ko. Babalik na sana ako sa loob, nang may narinig ako sa labas ng gate. Tao po, I know it was her. Kaya nagsinyas na ako kay Mang Renato. At pumasok na ako sa loob. Sandali lang po, ako pala si Ana. Ang bagong katulong ni Sergio. Kayo pala. Ako naman si Renato. Kuya Ren na lang. Sige na at pumasok ka na sa loob. Kanina ka pa kasi hinihintay ni Sir. I've waited her at the living room. Kaya nagulat siya based on her reaction. Para maputol ang pagkatulala niya, ay nagsalita ako, Ana. Young woman. Ay Poloka. Pasensya na po sir. Naalala ko lang po mga kapatid ko kung nakapag-almusal na po sila. Office now. May pag-uusapan tayo. Sakto lang ang dating mo. Pagkapasok namin sa office ko, sumalubong sa amin ang malamig na temperatura na nanggagaling sa aircon. I noticed her na hinahaplos niya ang kanyang braso. Sa susunod make sure mas maaga kang dumating, or else I'll fire you. Yes sir. Sorry po ulit sir. Pinag-usapan din namin kung ano ang mga dapat gawin niya, anong oras ang pasok at ang uwi. Puwera na lang kung may okasyon, ay hanggang sa matapos ang okasyon, at lastly ang sahod niya. Did you understand what I said? Opo sir, gets ko po lahat. Matapos ang pag-uusap namin, ay pumunta na kami sa sala. Agaw pansin sa kanya si Manang, kaya ipinakilala ko siya. Manang this is Ana, Ana this is Manang Norma. Ikaw na ang bahala sa kanya. May one ko na kayo. Oo iho ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ka sa biyahe. Ako pala si Norma. Nay Norma na lang ang itawag mo sa akin. Buti naman iha at pumayag ka maging katulong dito. Nakwento kasi ni Lisa ang nangyari kahapon. Wala ako kahapon dito. Opo, sa panahon po ngayon wala na pong pili pagdating sa trabaho. Ako na lang po kasi ang tumataguyod sa dalawa kong kapatid. Ang mga magulang ko po kasi maagang nawala. Ganoon ba? Pasensya na iha. Okay lang po Nay Norma. Matagal naman po yun.
Maiba po ako Nay Norma, matagal na po ba kayo dito, at si Lisa po ba yun? Ay oo iha, matagal na kami dito, si Lisa ay pamangkin ko. Bata pa lang yan si Gio, ay ako na ang nag-aalaga sa kanya. Kaya sana iha magtagal ka dito. Palagi kasing nagtatanggal ng katulong yan si Gio. Ewan ko ba sa bata na yan. Madaling magalit. Wala naman kaming magawa. Mula kasi nang mamatay ang mama niya, ay naging malungkot ang buhay niya. Ang ama naman niya palaging busy sa trabaho, hanggang sa nagretiro na ito, ay siya na ang pumalit sa kanyang ama. Kaya hanggang sa paglaki naman na niya sa kanyang ama ang kasungitan. Kaseryoso pagdating sa trabaho, kaya tanggal ng tanggal. Sa mga kwento ni Nay Norma, nalungkot ako para kay Sir. Di ko natuloy na singit kung may asawa o girlfriend si Sir. Sunod ko na lang itatanong. Pero mahahalata mo naman kung may nobya ito, dinadala naman niya ito siguro dito sa mansyon niya. Nasa company na ako, pero siya pa rin ang iniisip ko. Bago kasi ako umalis, sumilip muna ako sandali. Nakita ko sila ni Manang na nag-uusap. Nakinig muna ako, isa pala siyang breadwinner. Sa ganyang itsura niya, ay di mo makikitaan ang hirap sa buhay. Hey bro, nakikinig ka ba? Tapik sakin ni Lucas, na kanina pa ang kwento sa nangyari kahapon sa naka-one night niya. Sorry, ano yun? Wala bro, ano bang iniisip mo? About ba sa lupain ng ama mo, na pinapagawa niya? Madali lang yun bro. Oo bro, pagsisinungaling ko kay Lucas. Binigyan ko sila ng ilang buwan. At sana naman makahanap na sila ng titirhan, or else sa pilitan ko silang papaalisin. Business is business. Alam naman nila na hindi sa kanila ang lupa, pero nagpatuloy pa rin sila sa pagtira. Pagdadahilan ko kay Lucas. Ang iniisip ko si Ana, her angelic face. Nang mahimatay siya, doon ko napansin ang kagandahan niya. Ang mata niya, labi niya, lahat halos may naramdaman ako na kakaiba sa kanya. Yung tipong siya ang babaeng magpapaligaya sa'yo in bed. Kaya mo yan bro. Alam ko naman lahat walang palpak pagdating sa'yo. Sana nga bro. Umuwi ako ng maaga para maabutan ko si Ana. Ewan ko pero maghapon siya ang iniisip ko. Bumabalik siguro ako sa pagiging babero ko. Nang mamatay kasi ang mama ko, naging miserable ang buhay ko. Naging wild ako. Every woman na lalapit sakin, isang kindat lang kama agad. No serious relationship. Sakit lang yan sa ulo. Magandang hapon po sir, kayo po pala. Sandali lang po sir. Paghahanda ko po kayo ng merienda. Di ko na siya sinagot. Natulala na kasi ako, kakatitig sa mukha niya. Hanggang sa abutan niya ako ng merienda. Sir ito na po, kain po kayo. Sumabay ka na. Pag-aalok ko sa kanya. Huwag na po sir, nakakahiya naman po. No I insist, upo ka. I don't accept no. Wala nang nagawa si Ana, kaya umupo na siya. Hanggang sa matapos kaming kumain na walang imikan. Tinitigan ko lang siya, hanggang sa matapos kaming magmerienda. Alam ko naman na aasiwa siya sa mga titig ko, pero I couldn't help but stare at her angelic face. Buti na lang wala sila Nay Norma at Lisa. Sige na Ana, ligpitan mo na. Nagmadali naman siyang ligpitan ang kinainan namin. Halata sa kanya ang pagkabalisa niya, kaya tinihil ko na ang pagtitig sa kanya. Nang matapos siya sa pagligpit at paghugas, nagpapaalam na siya. Kaya hinarangan ko bigla siya. Hindi ko rin alam bakit ginawa ko ang bagay na ito. Sir Gio, may kailangan po kayo. Halos mautal siya sa tanong sakin. Uuwi ka na? Opo sir. Tapos ko naman po ang mga trabaho ko po. Okay, make sure na maaga ka bukas. Kung hindi tanggal ka bukas. At exactly 6 AM nandito ka na. Opo sir. Pasensya na po kaninang umaga. Di na po mauulit. Timpla ni sir pa iba-iba. Anong nangyari dun? Magpahatid ka na lang kay Mang Robert. Hindi na po sir. May susundo po kasi sakin, on the way na po kasi sir. Sige po sir. Pagpapaalam niya sa akin. Nang makalabas na siya sa mansyon, di niya alam na nakatanaw ako dito sa labas ng balkonahe sa labas ng kwarto ko. Sino kaya ang sumando sa kanya? Ano ba tong nararamdaman ko? Gusto ko ba siya? Di bale pag nakuha ko ang gusto ko, dun ko makikita kung anong nararamdaman ko. For sure pangangailangan ko lang ta. Hello Kate. Hi honey. How are you? Magkita tayo.
Si Kate ang tanging babaeng go lang ng go. Pag gusto ko siya, kamahin wala lang sa kanya. Kahit na may asawa na siya. Ako kasi ang pantasya niya, pero wala siyang pakialam sa asawa niya, kasi fixed marriage lang ginawa ng kanyang magulang sa buhay niya. Makalipas ang 5 buwan, nakaraos din ako sa trabaho. Nahasa na ako sa aking trabaho. Kahit pa may lihim akong pagtingin kay Sir, na kaya kong itabi ang nararamdaman para sa kanya. Iniisip ko kasi ang mga kapatid ko. Kailangan nila ako, at kailangan ko ang trabaho na ito. Pagkadating ko sa mansyon, busy na ang lahat. Kaarawan kasi ni Sir Gio ngayon. Sa mga kwento ni Nay Norma at Lisa, dadating ang kanyang ama, mga kamag-anak at mga katrabaho na mga mayayaman, at kilala sa industriya. Ana, tawag ka ni Sir. Pinapapunta ka daw niya sa office room. Sabi ni Lisa sa akin. Sa 5 buwan na pagtritrabaho ko dito, nitoringan ko na sila ni Nay Norma at Lisa na kamag-anak, kaya mas napadali sa akin ang mga trabaho sa mansyon, kasi nandyan sila nakaalalay palagi sa akin. Oo, sige, punta na ako. Salamat. Kumatok muna ako ng 3 beses, bago ako tuluyang pumasok. Come and sit. Salamat po sir. Pinapante kita dito dahil sa trabaho mo. Kumunat naman ang noo ko, wala akong ideya. Baka mawawala na ako ng trabaho. Huwag naman ho sana. I really need this job. Bakit po sir? Dahil ikaw ang pinakaunang katulong na nagtagal dito sa mansyon, tataasan ko ang sahod mo. And here, this is for you. Inabot niya sa akin ang isang paper bag. At isang puting sobre. Open it. Habang binubuksan ko ang paper bag, ay nagulat ako sa laman nito. Isang cellphone at 2 tablet. Di ko alam kung para saan ang mga bagay na ito. Sir, para saan po ito? Para sa iyo ang cellphone, at ang 2 tablet para sa kapatid mo. May 2 kapatid ka at nag-aaral sila, right? Kaya bumili ako para makatulong kahit papano. Sir, sobra-sobra naman po ito. Sa taas niyo pong magpasahod, at saka tinaasan niyo pa po ngayon ang sahod ko, okay na po sa akin yun. Pero ito po di ko po matatanggap. No, I insist. You deserve that, Ana. Don't worry, hindi yan bawas sa sweldo mo. Narinig ko naman ang munting tawa niya sa sinabi niya. Teka nga, is that a joke? Kailan pa siya natutong magbiro? Ganito siguro ang epekto pag nadidagdagan ang edad no. Salamat po sir. Kayo po ang may kaarawan, pero kayo po ang may binigay sa akin. Maraming salamat po. Laking tulong po ito sa kapatid ko. Pero sir, itong cellphone po, may cellphone naman po ako, at okay pa naman po. Accept that. Or else lilitan ko ulit ang sweldo mo. Baka hindi na ito biro, at baka tutuhanan na niya. Naku sir, okay na po ako dito. Ang ganda nga po eh. Biro ko na lang baka tutuhanan ni sir. Madali pa naman maging tigre. Good. Okay, you can leave now. Sige po sir. Salamat po ulit. Punta na po ako sa ibaba. Nandito na ako sa kusina nang mapansin ni Nay Norma, at Lisa ang dala ko. Oy, Ana, bigay ni sir. Ang bait niya no. Sabi ni Lisa na ikinatango ko na lang. Bakit parang di ka masaya? Masanay ka na kay sir. Lalo na ikaw ang kauna-unahang katulong na nagtagal dito. Naalala ko tuloy ang sinabi ni sir kanina, yun din kasi ang sinabi niya kanina, na ako ang pinakaunang katulong na nagtagal dito sa mansyon. Maliban kay Nay Norma, na hanggang pagkabata ay si Nay Norma na ang nag-aalaga sa kanya. Huwag ka nang mangproblema dyan iha. Ganyan talaga ang bata na yun. Mabait naman talaga yung alaga ko. Yun lang minsan mainitan ang ulo. Sabi ni Nay Norma, at humugot na lang ako ng malalim na hininga. Oh siya, pag-iiba ko iha, may isusuyo sana ako sayo. Sa palengke, kung pwede ikaw na lang ang bumili ng mga bulaklak, at ibang mga sangkap. Nagpapaluto kasi si Sir Gio ng paborito niyang tinulang manok, dahil paborito din yun ng ama niya. Okay lang po Nay Norma. Wala naman po akong gagawin na. Ako na lang po. Pagsisinungaling ko kay Nay Norma, na ang totoo may mga gagawin pa ako. Gusto ko kasing makalanghap ng hangin. Pagdating ko sa palengke, ay namili agad ako ng mga nilista ni Nay Norma. Ang una kong pinuntahan ay ang pagbili ng mga bulaklak para sa altar. Si Nay Norma kasi ang mahilig maglinis, at maglagay ng mga bulaklak sa altar. Pauwi na ako sa mansyon nang may narinig akong putok.
Manong ano po ang nangyari? Tanong ko sa kanya. Nako iha na flatan ako. Huwag kang mag-alala may mga dumadaan naman dito na mga tricycle. Sabi niya na ikinukusot ng noo ko. Manong malayo pa po kasi ang uuwian ko. Sigurado po kayo manong may dumadaan dito. Oo iha, sige iha at aalis na ako, para mapaayos ko ang tricycle. Sige ho manong, ito po ang bayad. Nako huwag na po, di naman po kayo umabot sa paruroonan nyo. Tanggi niya sa akin. Pero mapilit ako, kasi alam ko ang hirap. Kahit papano makatulong din ako. Sige na po manong tanggapin nyo na po. Idagdag nyo na po sa pagpapaayos ng gulong. Salamat iha, alis na ako. Pagpalain ka. Di ko alam ilang minuto na pala ako dito naghihintay na may dumaan. Naisipan ko na lang lockerin muna, baka kasi walang may dumaan dito, lalo na't walang kabahay-bahay, nakakatakot pa naman mag-isa. Lucas POV. Is that a woman? Bakit mag-isa lang siya? Wala pa naman kabahay-bahay dito. Delikado ang daan. Nang madaanan ko na siya napahinto kaagad ako. That's her. Yung babaeng kinakabaliwan ni Gio. Minsan kasi nakita ko sa cellphone ni Gio ang litrato niya. Miss sakay ka na. Delikado sa daan. Sabi ko sa kanya na hindi ako nililingon. Miss delikado talaga dito, baka may humarang sayo na mga lalaki. Bigla siyang huminto at nilingon ako, alam ko natakot siya sa sinabi ko. Sige po, kahit sa crossing na lang po ako sir. Kanina pa po kasi ako naghihintay na may dumaan, wala yatang dadaan dito. Okay, hop in. Ilang minuto ng aming katahimikan, kaya ako na ang unang bumasag. Bakit mag-isa ka lang? Wala ka bang may masakyan sa bayan? Sa ganda mong yan hindi ka man lang sinamahan ng amo mo. Or nagpasama man lang sa driver. I know she was shocked by my questions. Po, ano kasi, na-flatan po kasi ang sinasakyan kong tricycle. Nagkataon po na dito siya dumaan, kasi mas madali daw po. Oh I see, buti na lang at dito ako dumaan, Anna right. She was shocked again. She's cute lalo na sa ganyang ore niya. I smiled at her. Opo sir, pero paano niyo po alam ang pangalan ko? Minsan pumunta na ako sa mansyon, pero panandalian lang. Pagsisinungaling ko sa kanya, matalik na kaibigan pala ako ni Gio. I'm Lucas by the way. Ganun po ba? Tahimik lang ang biyahe namin, hanggang sa dumating na kami sa mansyon. Oh wait, let me help you with that. Ako na ang magdadala. Huwag na po sir baka pag-alitan po ako ni Sir Gio. Pagkababa ko sa kotse, ay sumalubong sa amin si Nay Norma at Lisa. Kita sa mukha nila ang pagtataka, nagtataka siguro sila bakit kami magkasama ni Sir Lucas. Buti naman at nandito ka na iha. Bakit ang tagal mo, nag-aalala na tuloy kami sayo. Teka ikukuha kita ng maiinom. Salamat po Nay Norma, nasaan po kasi ang sinasakyan kong tricycle, kaya naglakad po ako kasi walang may dumadaan na tricycle. Buti na lang ho Nay Norma na doon ako dumaan. Kung hindi baka gabi pa makakauwi si Ana. Ay Lucas mabuti nga naman at ikaw ang nakakita sa kanya. Baka ano na nangyari dito sa batang ito. Teka ikukuha ko kayo ng maiinom. Nakita ko naman si Sir Gio na papalapit sa amin, kaya tuluyan na ako nagpaalam kay Sir Lucas. Medyo di maganda ang timpla ng mukha eh. Sige po Sir Lucas, alis po muna ako, may gagawin pa po kasi ako sa likod. Pagdadahilan ko sa kanya. Pansin ko kasi sa nakalipas ng 5 buwan mas madalas akong kiligin sa amo ko. Minsan kasi nakikita ko si Sir Gio nakatingin sakin. Mas lalo tuloy akong kinikilig, at hindi mabura-bura ang nararamdaman ko sa kanya. Gio POV. Buti naman at maagang pumunta si Lucas. Pero why is he with Ana? Di ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero bakit nakakaramdam ako ng selos at galit? I was in a hurry to go downstairs. Dude, it's good that you came here early. I thought di ka na dadating, at magpapatali ka na naman sa mga chicks mo. Pagbibiro ko sa kanya. Bro naman, baka marinig ni Ana. You know what bro, ang ganda pala ng maid mo. Lalo na pagkaharap mo talaga. May nobyo ba siya? Ipakilala mo naman ako. Di ka na lang sana pumunta dito ano. Huwag mong pakialaman si Ana. Easy bro. Di ka naman mabiro. Anyway pag-usapan na natin ang bagong proyekto, baka saan pa mapunta ang usapan natin.
Fine, sa office room na lang tayo mag-usap. Lumipas ang oras, di na namin namalayan na 8:00 na pala. All set na para sa kaarawan ni Sergio. May mga nagsisidatingan ng mga bisita, na sa isang tingin mo pa lang ay mayayaman at makapangyarihan sa mundong ito. May mga babaeng kay gaganda, na akala mo ay mga diyosa sa mukha, at lalo na sa mga suot nila na bagay sa hugis ng katawan nila. Naaga naman ang atensyon ko sa napakagwapong lalaki. It was Sergio. Napakagwapo talaga ni Sir. Swerte talaga ang babaeng makakatuluyan ni Sergio, mayaman na mabait pa, at ubod pa ng gwapo. Yun lang tigre kung minsan. Natigil lang ang pagmamuni-muni ko, nang may kung sinong nagsalita sa likod ko. "You're beautiful with that white dress." "Salamat po Sir Lucas." Nahihiya kong sagot sa kanya. First time kasi na may pumuri sa akin. At siya pa talaga. "Drop that po at sir. Call me Lucas." Parang tumatanda kasi ako. "Hindi po pwede, kaibigan po kayo ni Sergio. At baka po magalit yun pag sa pangalan niyo po ang itawag sa inyo. I'm not your boss, kaya okay lang yan. Sa ganitong sitwasyon magkaibigan naman yata tayo. At saka ibahin mo ako kay Gio." I only gave him a smile. "Bakit di pa kayo pumunta doon? Madami ng bisita, at nakatingin sa atin si Sergio, hinahanap ka na yata." Kanina pa kasi nakatingin sa amin si Sergio nang lumapit sakin si Lucas. "Hayaan mo siya, selos lang yan sakin." "Ano po? Selos ba ang narinig ko? Kanino naman siya nagseselos?" "Wala, ang cute mo talaga. Sige na at puntahan ko na ang boss mo. See you around sweetie." Matapos ang kwentuhan namin, ay tuluyan nang nagpaalam si Lucas sakin. At ako naman ay pumasok na din sa loob. Di ko alam kung bakit parang kinakabahan ako. Di ko na lang pinansin. Pupunta muna ako sa pinakataas ng mansyon. Gusto ko kasing makalanghap ng simoy ng hangin. Habang naglalakad ako patungo sa itaas, biglang may humila sa braso ko, at dinala ako sa loob ng kwarto. "Sergio, bakit po? May iuutos po kayo." Nanginginig ang mga kamay ko, at bigla tumuyo ang lalamunan ko. "May sinabi ba sa'yo si Lucas?" "Wala naman po Sergio. Nagkwentuhan lang po kami ni Lucas. Pati ang pagsasalita ko, ay naaapektuhan na sa ginagawa niya. We're so close, halos maamoy ko ang mabango niyang pabango. Lalo na ang paghinga niya, I feel it." "Lucas, close na pala kayo." Medyo natakot ako sa tono ng pananalita niya. Ngayon ko lang siya nakita na ganito kagalit. "Hindi po sir, siya po kasi ang..." He kissed me like a starving, na halos malamag ang labi ko. It was a hungry kiss. But it felt so good. His lips like a jelly, kay lambot at kay sarap kagatin. I opened my eyes gently, kaya ganun na lang ang epekto sakin na nagpamulat ng ulirat ko. Tinulak ko siya ng malakas. Nagulat din siya sa ginawa ko. "Ngayong gabi huwag kang lalapit, at makipagkwentuhan sa kanya. Huwag kang lumabas ng mansyon." "Pero sir," hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang iwan niya ako, at sinirado ng pagkalakas-lakas ang pintuan. Halos magsitayuan ang balahibo ko, nang ma-realize ko ang lahat. He kissed me. Why did he kiss me? No, huwag kang ang mag-isip ng kung ano-ano. Porke hinalikan ka niya, hindi ibig sabihin na may gusto na siya. I clear my throat, and let out a deep breath. Patingin-tingin muna ako sa labas, bago tuluyan ang lumabas sa kwarto, baka kasi may makakita sa akin, at magtanong kung ano ginagawa ko sa kwartong ito, na tambakan ng mga gamit. Pupunta na sana ako sa itaas nang tawagin ako ni Lisa. "Kanina pa kita hinahanap. Tara na sa labas. Kanina pa tayo hinihintay ni Nanay Norma." Wala na akong sinabi sa kanya, at nagpadala na lang sa kung saan niya ako dadalhin. Hanggang ngayon kasi ay di ko pa nakakalimutan ang nangyari sa amin. Hello, he was my first kiss. At sa kaarawan pa niya mismo. "Kanina ka pa namin hinahanap ni Nay Norma. Nandoon ka lang pala. Saan ka ba pupunta?" tanong niya. At buti na lang ay nakita na niya na medyo malayo na sa kwarto. Pupunta sana ako sa itaas magpapahangin lang. Masakit kasi ang paa ko kakalakad kanina. Pagdadahilan ko sa kanya. "Dito na lang sa labas. Kita mo yan. Hindi pa nga nag-uumpisang kumain, pero busog na ako, lalo na ang mga mata ko sa mga nakikita ko.
Ang daming lalaki girl, pero hanggang tingin lang tayo kasad naman. Tinawanan ko na lang siya. Ang totoo kasi baka kasi lumapit na naman si Sir Lucas, at magalit na naman si Tigre. Ngayon pa hinalikan ako ni Sir Gio. Di ko alam kung bakit. Nalilito ako sa kinilos ni Sir. At higit sa lahat nakakatakot siya kung magalit. Habang pinapanood ko ang mga nagaganap, panay ngiti at palekpak lang ang ginagawa ko. Nahagilap ko rin ang tingin ni Sir Lucas sakin, pero ako na ang unang sumuko. Lumingon din ako gawi kay Sir Gio, at exactly nakatingin din siya sakin, na ang tingin ay parang mananakit ng tao. Tipong tingin na nagbabanta. Yumuko na lang ako at uminom ng tubig. Subalit ang nainom ko ay alak pala. Napangiwi na lang ako sa tapang ng alak. Oh my Ana, isang inom mo lang ng alak na mula kaagad. Ayos ka lang ba? Ha, oo naman. Isang baso lang naman yun. Di ko rin alam na alak pala ang laman. Ikaw na talaga ang magaling magsinungaling Ana. Pero ang totoo nararamdaman ko na ang pag-iinit ng katawan ko. Ganito talaga ang epekto ng alak sakin, kahit isang baso lang. Hindi naman kasi ako pala inom. Kung umiinom man ako ilang shot lang, at ladies drink lang ang alam kong inumin. Buti naman umiinom ka Ana. Sakto lang sa makalawang linggo sama ka samin. Uwi kami ni Nay Norma sa probinsya. Fiesta kasi samin. E sino ang maiiwan sa mansyon? Tanong ko agad. At saka baka hindi pumayag si Sir Gio. Sana nga pumayag. Ayokong mag-isa sa mansyon kasama siya. Day off pa naman niya kapag linggo. Sinong hindi papayag? Happy birthday po Sir Gio. Sabay-sabay ilang bumati kaya bumati na rin ako, pero hindi ako nakatingin sa kanya, yumuko talaga ako sa pagbati. Ang awkward kaya, parang wala nang may nangyari sa amin kung makaasta siya. Anong pinag-uusapan nyo, at sino ang hindi papayag? Ulit niya sa tanong sa amin. Ano po kasi, Sir fiesta po sa amin sa makalawang linggo. Yayain po sana namin si Ana na sumama. Oh, that's it. Sure, pwede siyang mag-day off. Yun. Okay naman pala. Salamat po sir. Sabi ni Lisa na kinatuwa niya ng husto. Pero ako deadma lang talaga, iniisip ko na wala siya sa harapan namin. Matapos ang ilang oras sa kaarawan ni Sir Gio, unti-unting nagsisiuwian na ang mga bisita. Nagpaalam na si Nay Norma. Mauuna na daw siya sa pagtulog. Kaya kami na lang ni Lisa ang naiwan. Lisa, uwi na ako. Hinihintay na kasi ako ng kapatid ko. Kahit kasi ako ang panganay, parang panganay na rin si Zeus, kung makapag-alala sa amin ni Aliyah. Sure ka ba Ana? Gabing-gabi na kaya? Dito ka na lang kaya matulog? Huwag na. Saka di makakatulog ang kapatid ko kung di ako makauwi. Panay na nga ang tawag sakin. Sige ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka ha. Oo Lisa. Salamat. Punta muna ako kay Sir, magpapaalam muna ako. Paglabas ko ng mansyon sakto lang pauwi na si Lucas. Pinatapos ko muna silang mag-usap, bago ako lumapit kay Sir. Sir magpapaalam na po ako. Sabi ko sa kanya, na hindi makadiretso ng tingin sa kanya. Gabing-gabi na Ana, dito ka na lang kaya matulog. Total may pasok ka naman bukas. Hindi na po Sir, naghihintay po kasi ang kapatid ko sa bahay. Di rin po yun makakatulog kung wala po ako. Sana hindi na naman maging tigre. Mukhang nakainom pa naman. Halata kasi at amoy ko ang alcohol sa katawan niya. Fine. Pero ihahatid na kita. Pero sir, he grabbed my hand, kaya hindi na ako nakapagprotesta. Get in the car. Sumakay na lang ako sa kotse. Wala naman akong choice, nasa likod ko siya. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang kami. Nanunuot sa katawan ko ang lamig, na lumalabas sa harapan ng kotse niya. Sir bakit po dito tayo dumaan? Wala pa naman kabahay-bahay dito. At nakakatakot, lalo na gabing-gabi na. Baka may hamarang samin. Lasing pa naman ang kasama ko. Para mas madali, bago pa ako makasagot ay nabigla ako sa paghinto niya. He was panting for breath. Sir okay lang po ba kayo? But I was so shocked when he grabbed my neck and kissed me again. I will protest sana, kaso naka-seatbelt ako. Para akong mawawalan ng hininga. Nang mapansin ni Sir na hindi ako komportable, he unlocked the seatbelt. Ana, kanina pa ako nagtitimpi sayo. Sabi niya habang hapong-hapo. Sir sandali lang po. Tinulak ko siya ng malakas.
Nakita ko ang pagkunot ng noo niya. Iniwas ko kaagad ang paningin ko sa kanya. Sir, lasing lang po kayo. Uwi na po kayo. Sasakay na lang po ako. Ano ba, Ana? Pagbigyan mo naman ako. Di mo ba napapansin? Gusto kita. Natulala ako sa sinabi niya. Gusto niya ako. Gusto kong matawa ng malakas. At yakapin siya. Pero mali eh. Amo ko siya at alam kong wala siyang pagtingin sakin. Di hamak na isang katulong lang naman ako, at siya ang amo ko, papatol sakin. Tara na po sir, uwi na po tayo, dala lang po yan ng alak. Di niya pinansin ang sinabi ko. At lumabas siya ng sasakyan. Akala ko ay pupunta siya sa likod, pero papunta siya sa gawi ko. Binuksan niya ang pinto at hinaglit niya ang braso ko papunta sa likod ng sasakyan. Binuksan niya ang likod ng sasakyan. Pagkabukas niya ay diretsyo niya ako pinahiga. Nagpupumiglas ako sa umpisa, habang palalim ng palalim ang halik niya. Ana, kanina pa akong nagtitimpi sa'yo, lalo nang tinitignan ka ni Lucas. He is my friend pero ayaw ko na may tumititig siya sa'yo. Alam ko ang titig niya sa'yo. Even touching you. Nabigla ako sa paghawak niya sa ibaba ko. He caressing my. Hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa ganitong sitwasyon, pero ayaw ko na tumigil siya sa ginagawa. Sir Gio, call my name. Drop that sir like Lucas. At mas humigpit pa ang hawak niya sa akin, kaya mas napadaing ako ng malakas. Can I? Wala na akong nagawa kundi sumagot sa kanya. Sagot na nakakatindig balahibo, dahil hindi ko na alam kung ako pa ba ito. Ibang klaseng nararamdaman ko sa ginagawa ni Sir Gio. Nakakahiyaman pero ayaw ko talaga tumigil siya. Yes Gio, this is mine Ana. Pumunta siya sa ibaba ko, at walang sinayang na segundo at ginawa niya ang nais niya. I love it. But we're not done sweetie. Nag-uumpisa pa lang tayo. Do you want more? May pagtutol ako sa ginagawa niya. Hindi dapat ito nangyayari sa amin. He's under the spell of alcohol. Mas tutol ako ngayon, dahil ang kamay ko ay dinadala niya sa kung saan. Alam ko ang gusto niya. Do it babe. Please. Just for once. Kaya sinunod ko na lamang siya. Alam ko ang ganito, dahil once na ako nakanood ng ganito, when I was a high school sa mga kaklase ko. Kaya hanggang sa magdalaga na ako, hindi talaga pumasok sa isip ko ang gawin ang bagay na yun, na isusuko kaagad ang pinakaiingatan ko. But now, naisuko ko na, at mas malala ay sa amo ko pa, ang amo ko na mahal ko. Yeah, that's good. Ituloy mo lang. Please sir, di ko na alam kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig ko. Basta ang alam ko lang, ay gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Say it Ana, say it. Agad akong tumayo. While kissing her lips, kinuha ko ulit ang kamay niya, at pinahawakan ko iyon. Gio, sabi ko habang hinahalik-halikan ang masaganang ano ko. I want you, please Ana. Please. Pinunit niya ang suot ko. Kaya sumigaw ako sa kanya. Wala rin akong pakialam sa reaksyon niya. Sir, ang suot ko. Napalakas ang boses ko sa kanya, pero wala ding epekto sa kanya. Nabigla na lang ako nang pinaghiwalay niya. Sa sobrang lakas ni Sir, hindi na ako nakapalagpa. Sir, sandali lang, sorry babe. I thought, are you alright? What I've done? He hugged me tightly. Kaya medyo napanatag ang loob ko. Kahit na naiinis ako sa kanya, napalitan naman ng saya. Siya ang una ko eh. Hush sweetheart. I'm sorry. Di ko alam. Please tahan na. Masakit, sobrang sakit. Pero unti-unting nawawala ang sakit, dahil sa yakap niya at paghalik niya sa noo ko. Alam kong di niya sinasadya. Nakita ko sa kanya ang pagsisisi, pero kasalanan ko din dahil hindi ko sinabi sa kanya na siya ang una ko. Tumingin ako sa kanya nang inangat niya ang mukha ko. Are you alright now sweetheart? Sorry, I kissed him. At tumugon naman siya sa halik ko. Okay lang kung hindi natin itutuloy. I'll understand. No, it's okay, bahala na kung ano lumalabas sa bibig ko, iyon ang nararamdaman ko eh. You sure? Tango na lang ang binigay ko at nagpaubaya na. This time maingat siya. Pansin niya ang pag-array ko pero tinitiis ko ito. Kiss me baby. Masakit lang yan sa una, pero mamaya iba na yan. Sinunod ko ang sinabi niya. Habang tumatagal lalong iba ang nararamdaman ko. Ang sakit kanina ay napalitan ng saya.
Walang maririnig na kung ano sa paligid, kundi ang mga paghiyaw namin. Hanggang sa natapos na kami sa aming ginagawa. Sinuot ko uli ang punit kong dress. Buti na lang may jacket siya, kaya pinatong niya iyon sakin, at hindi mapansin ang punit kong dress. Di na ako nakauwi ng bahay, dahil ayaw na niya akong pauwiin. Dito na ako natulog sa mansyon kasama si Sir, at sa kwarto niya talaga. Gigising na lang ako ng maaga baka makita nila ako. Tinext ko na lang din si Zeus na di ako makakauwi. Rest well baby. Alam kong pagod ka. Sweet dreams sweetheart. Tango na lang ang sinagot ko. At inagaw na ako ng antok.